Okay po mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ako nga pala si Balitabay. Ito po, pag-usapan po natin ito mga kababayan. Pag-usapan po natin ito mga kababayan. Itong viral na kumakalat ngayon sa social media tungkol dito sa pag-endorso ni di umano kumakalat po na po yan sa social media. Itong pag-endorso na ni dating Vice President Leni Robredo dito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ha. Good morning po sa inyo lahat. Ay magandang araw po sa inyo lahat. Tama, good morning kasi nire-record ko lang ito mga kababayan. Nagpaliwanag na po ito si Leni Robredo, yung kumakalat na video na ini-endorso niya itong si Rodante Marcoleta, mga babayan. Kasi po mga babayan, si Leni Robredo ay inendorso po niya itong si Benhar Abalos na sa ilalim ng alyansa. Tapos, inendorso din po niya si dating senador Manny Pacquiao, mga kababayan. Di po ba? Alyansa din. Tapos mga kababayan, biglang may kumakalat na video ang pag-endorso ni Leni Robredo dito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ngayon po, nagpaliwanag po ito si Leni Robredo. Ang sinasabi dito ni Leni Robredo, mga kababayan, ay hindi yan totoo. Dahil sa ang katotohanan dyan, yung video na kumakalat ay noong panahon pa yan na umatras si Rodante Marcoleta. Apo, noong panahon pa yan. Hindi yan ngayon. Yan ang sinasabi dito ni Leni Robredo, mga kababayan. Sa madaling salita, sinisiraan si Leni Robredo or ginagamit para may manalo lang sa isang PDP. Maliwanag, mga babayan ha. Ngayon, ang sinasabi pa dito ni Attorney Leni Robredo, ang nag-post ng video na yan ay isa sa kanyang maging kalaban dyan sa Bicol. Apo, sa madaling salita, gusto sirain ang pangalan ni Leni Robredo para magalit ang mga loyalista sa kanya. Dahil nga, mga babayan, inendorso si Abalos, inendorso si Pacquiao ni Leni Robredo. Tapos, bigla siyang mag-endorso dito kay Rodante Marcoleta na isang PDP. Talagang magagalit talaga ang mga loyalista niyan, siyempre. Kaya lang, mabilis itong si Leni Robredo sumagot, mga kababayan. Kaya, yung kanilang plano, naudlot. Naudlot, mga babayan. Kasi po, hindi naman pala totoo na inendorso ni Leni Robredo, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ang balita, mga kababayan. Ayan natin ha. Ang pag-endorso ng ilang lokal na opisyal at kandidato ng mga tumatakbong senador sa Bilang Pilipino 2025. Si dating Vice President Leni Robredo naman may nilinaw sa pagtawag niyang senador kay Rodante Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. I-welcome ka po, Senator Congressman, Senator Rodante Marcoleta. Kumakalat ngayon ang video ni dating Vice President at Naga City Mayoral candidate Leni Robredo na ipinapakilala si Congressman Rodante Marcoleta bilang isang senador. Kabilang si Marcoleta sa pambato ng PDP at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Tanong tuloy ng marami, ine-endorso ba ni Robredo si Marcoleta? Paglilinaw ni Robredo, matagal na ang video na ito. Dagdag pa ng dating bise,
Hindi ito kasing simple lang nang napanood nila sa video. Ang nag-post daw nito ay propagandista ng isang kandidato sa pagkakongresista. Nauna nang inendorso ni Robredo sina senatorial candidates Manny Pacquiao at Benhur Abalos na tumatakbo sa ilalim ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso rin ni Manila mayoral candidate Isko Moreno si Pacquiao. Matatanda ang magkalaban sa pagkapangulo sina Pacquiao at Moreno noong 2022 elections. Nakuha naman ni senatorial candidate Abby Binay ang endorsement ng mga lokal na opisyal sa Sarangani at General Santos City. Magiging prioridad daw ni Binay ang pagbibigay ng libreng gamot pang maintenance. Sa Pangasinan naman, naglibot ang mga pambato ng PDP na binansagang Duterte. Kabilang sa mga nanligaw sa Pangasinense, sina re-election ni Senator Bato de la Rosa at Bongo. Suportado naman na mahigit 40 alkalde sa Bohol, si senatorial candidate Willie Revillame. Nakisaya rin si Revillame sa Saulog Festival sa Tagbilaran. Matapos sa Bohol, lumipad naman si Revillame pa Siquijor para doon mangampanya. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte si re-election ni Senator Amy Marcos na mangampanya sa Carcar, Cebu. Inendorso ng bise si Amy sa harap ng mga Cebuano. Ayon naman sa senadora, itinuturing daw na tinik ng administrasyon si VP Sara, kaya tinrabaho ang pagpapa-impeach sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag Maliwanag po mga kababayan ha. Ang sinabi dito ni Leni Robredo na hindi siya ang may kagawan nun, kundi yung isang tumatakbong congressman sa kanilang distrito ang may gawa. Para siguro, hindi natin alam kung anong purpose nun. Pero sa nakikita ko, mukhang ang purpose ni congressman ay siraan siya sa mga loyalista. Ganun lang kasimple yun mga babayan. Kasi po mga babayan, ganito yan eh. Kung inendorso mo na ang dalawang alyansa, tapos i-endorso mo yung isang kalaban ng alyansa, medyo mag-aalangan nga para maiboto itong kung sino man ang inendorso nila. Pero para sa akin, wala rin naman masama. Bakit? Bakit itong si Camille Villar ay inendorso ni Sara Duterte na isang PDP? Isang Duterte. Tapos nandito pa rin po siya sa alyansa. At pinapanawagan niya ng mga politiko katulad nila Romualdez na dapat straight 11-0 ang dapat iboto, di ba? Sa madaling salita, namamangka sa dalawang ilog. Ha? Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao inendorso din ni Isko Moreno na kalaban naman ng gobyerno kasi Duterte siya. Parang ano lang din parang wala naman pinagbago kung totoo man yung pag-endorso ni Sara kay Marcoleta, di ba? Lahat naman sila politiko eh. Tapos ito si yung iba pa, di ba? Tingnan mo. Sa isang Sarangani, mga babayan, baluarte yan ni Manny Pacquiao na tumatakbo sa pagkasenador. Pero sino ang inendorso? Si Binay. Diba? Imbes na si Pacquiao, si Binay ang inendorso mga kababayan. At marami pang iba na mga nagiging balimbing. Diba? Si Amy Marcos naman, inendorso din ni PBBM nung una. Diba? Pero na-endorso na, naitaas na yung kamay. Diba? Saka siya umalis. Kasi mas pinili niya si Sara Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Siguro dahil sa nakikita ko dito, si Amy Marcos walang tiwala dito kay PBBM. Diba? Wala siyang tiwala kaya mas pinili niya ang mga Duterte, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. Dahil alam mo naman itong si Sara Duterte, pilingira. Piling sikat. Ha? Kaya matik, ganun talagang gagawin ni Amy Marcos. Ang kumapit sa isang pilingira.
problema lang dito, kung hindi siya mananalo, sasama ang loob ni Amy Marcos dyan. Siyempre, ano pa ba ang isipin natin? Sasabihin ni Amy, iniwan ko yung aking kapatid para sa iyo, tapos hindi naman pala ako binuto. O de, away sila ngayon. Ha? Talagang kulang na lang ng dulong. Alam niyo yung dulong? Yung sabunutan talaga. Talagang bakbakan, ha? Langya kayo. Ha? Iniwan ko ang aking kapatid tapos hindi nyo ako binuto. Yan mga kababayan ng mga senaryo dyan na mangyayari. Abangan na lang natin kung ano mangyayari dyan mga kababayan. Alright? Ay mga kababayan, bago ka lang ba sa channel natin, hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na po. At i-click ang notification bell para palagi kayo updated sa ating mga ina-upload na video at live. At syempre, pakilike na rin po ng ating video at pakishare po. Salamat sa inyong pagsuporta. God bless.